Ang title po natin pag-uusapan, sabi mo sa katabi mo, please be with you. Please pala. Please. Sino bang gusto mong i-please? Sa ating buhay, sino ba talagang gusto nating i-please sa buhay natin? Bakit natin ginagalingan sa buhay? Bakit tayo nag-aaral ng mabuti? Bakit tayo naghahanap buhay ng mabuti? Bakit tayo talagang inaayos natin yung sarili natin, katawan natin, hindi tayo nagiging pabaya, hindi tayo nagiging bahala na, hindi tayo nag-self-destruct. Meron tayong mga pangarap, meron tayong mga minimithi, meron tayong mga gustong ma-achieve sa buhay. Parang question, ask yourself, sino ba talagang gustong i-please natin? Sarili natin? Ibang tao? Pamilya natin? Lahat yun, wala namang problema eh. Siyempre, gusto mo rin ma-please sarili mo, gusto mo rin mabigyan ng magandang buhay pamilya mo, gusto mo rin na maging proud yung ibang tao, sa'yo wala pong problema doon. Pero dapat on top of everything, pinakamataas, especially us Christians, dapat ang pinakauna po natin na gustong i-please, walang iba kung ating Panginoon Diyos. Sa buhay natin, gusto natin bigyan ng kaluguran si Lord. Nag-e-excel tayo sa buhay kasi gusto natin mabigyan ng glory si Lord. Amen? Gusto natin makakuha ng magandang grades kasi gusto natin bigyan ng glory kay Lord. Gusto natin na maging maayos ang buhay natin, pamilya natin kasi gusto natin makita lahat ng tao na ang Diyos ay nasa atin, napiplease ang Diyos sa atin. Parang si Joseph, tama? Nung nakay Parao daw siya, nakay Potiphar daw siya. Isipin mo si Potiphar, hindi Christian, hindi yan Hudyo. Si Potiphar ay Egyptian. Ang Diyos nun, iba-iba yung Diyos nila. Pero sinabi po dun sa Genesis, Potiphar saw that the Lord was with Joseph. Nakita ni Potiphar na ang Diyos ay na kay Joseph. Sa paanong paraan? Hindi po yun habang naglalakad si Joseph na nakikita may aparisyon sa likod na may Diyos. Hindi po ganun. I believe and I pray. Andun po yun, nakasulat. Kaya nakita ni Potiphar ang Diyos kay Joseph kasi lahat daw ng ginagawa ni Joseph nagsasucceed. Pag siya'y nagtatanim ng kamatis, yung mga kasama niya nagtanim, maliliit. Yung tanim niya, malalaki. Pag siya'y nag-alaga ng mga kalabaw, ng mga kabayo, ultimate pinaka-wild na titame niya. Lahat daw ng ginagawa niya nagsasucceed. Kaya nakikita ni Potiphar na ang Diyos ay nakay Jose. Now, si Pablo, sa Galatia 1:10, sabi niya dyan, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Are you considering yourself a servant of Christ? Lingkod. Ano ba yung servant sa Tagalog? Hindi naman lingkod, no? Lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Alipin, like a slave. Servant, naglilingkod. Dapat ang buhay natin, kahit gaano ka na nagiging binibless ni Lord, you need to still consider yourself as a servant of Christ. Amen? Never tayong aangat sa Kanya. Sabi, no student is greater than his master. Oh, hallelujah. Mas maganda yon na habang binibless ka ni Lord, ikaw pa rin nakafocus sa Kanya, Lord, I want to give glory to you. I want to please you. Hallelujah. Ito pa pag-usapan natin. Please be with you. Sinong gusto mo ma-please? At napakasimple. Sabi sa Hebrews 11:6, alam na natin yan. Paano rin ma-please si Lord? Sabi dyan, and it is impossible to please God without faith. Hindi mahirap. Imposible. Kahit pala Christian ka na, kung wala kang faith, hindi mo mapiplease ang Diyos. The only way for us to please God is through faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. And that's faith. Ibig sabihin pala, dyan sa pinakasimpleng verse na yan, hindi po ito yung pinaka-main verse natin.
Ito lang kasi alam na natin lahat to eh. Ibig sabihin pala dyan, kapag may faith ka, nalulugod ang Diyos. Tama? Ang problema, sa ating buhay, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, ilang oras, ilang araw kaya nandun tayo sa faith. Sa loob ng isang araw, nagkaroon ka ng faith ng 30 minutes kasi talaga nagkaroon ka ng may hinarap ka na nagkaroon ka ng faith, hallelujah. Paano naman yung ibang oras? Wala kang faith ng mga panahon na yun. Nagkaroon ka ng doubt, whatever. Pag nasa faith ka, nape-please si Lord. Di pag wala kang faith, kabaliktaran, hindi nape-please si Lord. Amen to ba? Ganun lang po, napakasimple lang po ng word kung i-interpret natin. Without faith, hindi mo mape-please si God. So kung wala kang faith ngayon, kung ano man pinagdadaanan mo, you are not pleasing God. Pero kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, you have faith, God is pleased. Ngayon, question to everyone. Lahat na nandito ngayong gabi, sabi ko, napaka-specific na tong message ni Lord. Especially sa atin lahat ngayong oras na to. Kasi hindi na to mauulit. Siguro after 5 years ulit. Question. Do you want to live a life that always honor and please God? And please the Lord. Question, tanungin mo talaga yung sarili mo. Kasi baka mamaya baka naman kasi hindi mo naman talaga layunin. Hindi mo naman talaga gustong bigyan ng honor and may please the Lord. Baka naman gusto mo lang talagang gawin lang religious itong ginagawa natin. Pero kasi hindi tayo tinawag para maging religious. Pinag-usapan natin ng ilang linggos, the relationship. Amen to ba? Oh, hallelujah. So, sino po rito yung talagang gustong mabigyan ng kaluguran, ng honor ang Diyos, araw-araw, lagi-lagi? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Ito po yung pag-uusapan natin, 2 verse lang. Handaan niyo po itong verse na to. Sabi po sa Colossians chapter 1, verses 9 to 10. So, we have not stopped praying for you. This is Paul praying. So, we have not stopped praying for you. Since we first heard about you, we ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Then, kapag tayo po'y nakakita ng then, ito po'y resulta. Tama po ba? Cause and effect. Pag ginawa natin yung verse na nauna, then, parang ano lang to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And, seek, bakit ton? Hallelujah. Diba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Parang ganun yun Gusto natin lagi yung karuktong. Ngayon, ito yung una, ito yung premise. Sabi sa verse 9, we ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Then, the way you live will always honor and please the Lord. So yung question kanina, sinagot mismo ng salita ng Diyos. The way you live will always honor and please the Lord. And your lives will produce every kind of good fruit. Oh, hallelujah. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Hallelujah. Tayo po lahat yumuko. Father God in heaven, Lord, maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong presensya na patuloy na ginagawad sa aming kalagitnaan. Thank you for the assurance that you are here with us, na tunay nakasama ka namin, Panginoon, simula kanina pa. Salamat sa iyong pagyakap. Panginoon, marami pong salamat. Right now, Lord, I release your word sa bawat isa. I declare, God, na kikilos ka sa aming kalagitnaan. I rebuke all that the enemy wants to do para hindi makatanggap, hindi pumasok na matiwasay ang iyong salta. Maraming salamat, O Diyos. Ihanda mong puso at isipan ng aking mga kapatid sa pagpasok ng iyong salta. Naway ito'y manahan. Ang mapag-aaralan namin ngayon, Panginoon, hindi lamang basta parang isa lang narinig namin, parang teaching lang, Panginoon, kundi tumimo po sa aming puso na sa panahon, sa oras ng aming pangangailangan, mahuhugot po namin, Panginoon, na mamubuhay kami araw-araw na binibigyan ka ng honor at binibigyan ka ng kaluguran. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong lahat ng luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Number 1,
complete knowledge of His will. Kasi pinag-pray ni Paul eh. Si Paul, syempre, siya na yung pinaka-OG, nung panahon nila eh. Tama po ba? Nung panahon ng mga early Christians, si Paul na yung parang pope nating mga Christian eh. Kasi, syempre, wala na yun. Tama? Ano sabi niya? Bakit niya gustong ipag-pray sa mga Christian? We ask God to give you complete knowledge. Ito ang prayer niya para sa atin. And this should be our prayer for ourselves at para sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kasama na Christian, na hindi lamang basta maging Christian, hindi lamang basta isang tao na kilala ang Diyos, bagkus isang Christian na merong complete knowledge of His will. Why? Kasi pag hindi pala kumpleto yan, minsan nakala mo, may alam ka ng tama eh. May alam ka ng ito yung kalooban eh. Pero pag hindi pala kumpleto yan, maaari banda ron, naliligaw tayo kung saan tayo napupunta. So do not stop in just knowing God. Know His will. Amen? Hindi sapat na malaman mo lang kung sino ang Diyos. Hindi sapat na umattend ka lang dito, naramdaman mo na okay. Hindi sapat na alam mo lang na may Diyos. Hindi sapat na minsan tinanggap mo lang siya. Hindi, alam mo yun, huwag ka makontento na may alam ka lang na tungkol sa Diyos. Alamin mo yung kalooban niya. Ang ganda-ganda nung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. This is our relationship with our Father God. Have an intimate relationship with our God. Paano ka magkakaroon ng intimate relationship kung hindi mo kilala? Pag hindi mo alam yung kalooban niya. Baka mamaya gumagawa tayo ng mga bagay, nakakala natin, okay naman, maganda naman, pero hindi naman pala pasok sa kalooban niya. So don't just know God, know His will. At napakadali po malaman, the ultimate will of God. Hallelujah. Dapat dito pa lang, alam na alam natin ito, yung pinaka-ultimate. Ibig sabihin, ang will ng God sa bawat isa. Dapat alam natin yan. Ano pong kalooban ng Diyos sa bawat isa? Tingnan natin, sabi sa John 6:39, and this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me, that I should raise them up at the last day. For it is my Father's will. Explicitly talaga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang kalooban ng aking Ama. For it is my Father's will that all who see His Son and believe in Him should have eternal life. I will raise them up at the last day. Ito ang kalooban ng Ama, lahat na makakita kay Jesus, lahat na makatagpo sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang mawala. Sabi niya, that I should not lose even one. Ibig sabihin, meron din tendency talaga na mawala tayo eh. Hindi, pastor, sabi sa Matthew, and they can never snatch them out of my hand. Totoo, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Pero most of the time, tayong bumibitaw. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pero tayong nangiiwan. Tayong nakakalimot. Tayo lumalayo, hindi ang Diyos. So, ang unang-unang kalooban ng Diyos, dapat alam na natin to. Alam ko, perfect tayo dito. Kahit sino sa atin dito, alam na to, yung ultimate will ng God. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen to ba? So, approve na tayo agad dyan. Pasok na tayo agad dyan. Kaya na nating ilaban yan kahit saan tayo pumunta. Tama ba ba? Na tayo'y ligtas dahil sa Panginoong Jesus. So, dapat alam po natin yan na gusto ng Diyos na tayo'y maligtas sa lahat ng bagay araw-araw. Kaya niya pinangalanan ang kanyang anak na Jesus. Pwede naman Paulo na lang yung pangalan na Kuya Robert. Pero sabi, Jesus ang ipapangalan mo, Maria. Because literally, Jesus means save. Savior, to rescue. Kasi kalooban ng Diyos na tayo maligtas. Sa buhay na walang hanggan, mapatawad ang ating mga kasalanan, and araw-araw, maligtas tayo. Hallelujah. So alam mo na ang kanyang will. But do not stop in just knowing His will.
Ask God for a complete knowledge of His will. That part is specific for you. Yes, meron ng will ng God para sa ating lahat. But I really do believe that God, merong sariling will ang God para sa iyo, specifically for you. Hindi tayo lahat pare-parehas ng istorya ng buhay. Hindi tayo lahat pare-parehas ng lalakarang tribulation, ng lalakarang mga persecution, ng lalakarang mga burdens. Iba-iba tayo ng mga tatahakin. Ultimate will ng God na andyan. Pero iba-iba, hindi tayo lahat magiging pastor, hindi tayo lahat magiging teacher, hindi tayo lahat magiging kung ano man. Tama po ba? Kaya dapat malaman natin yung buong kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Dahil mahirap pag nakiki-share tayo sa kalooban ng Diyos sa iba. Ay, ganito. Ganito yung ginawa ng God sa kanya. Dapat ganito rin yung path na gagawin ko. Dapat ganito rin. Dapat ganito rin. Pagdating doon, pinilit mong dalhin yung burden na para sa kanya, iba pala yung kapasidad ng katawan niya, iba pala yung kapasidad ng kaya niyang buhatin. Kaya minsan tumatagal yung buhay natin, tumatagal mag-manifest yung plano ng Diyos sa atin. Kasi tinitingnan natin yung storya natin sa storya ng iba. At hindi lahat ng akala nating maganda at tama ay yun na ang ganap na kalooban ng Diyos para sa atin. Hey. So paano naman natin malalaman yung ganap na kalooban ng Diyos sa atin? The complete knowledge of His will. Kasi kung hindi importante ito, hindi ito pag-pray ni Pablo. Marami pong verse na ganyan na pag-prayer niya sa mga sulat niya. Na malaman natin, magkaroon tayo ng spiritual understanding. Kasi napakadaling magsimba lang araw-araw, magsimba linggo-linggo, Wednesday. Basta hindi mo nalalaman yung katotohanan. Basta hindi ka aware. Pagdating ng preaching, iba isipin mo, ganyan-ganyan. Huwag ka mag-take down notes, ganon-ganon. Huwag ka maging sabik sa salita ng Diyos. Kaya pagdating sa labas, pagdating ng hamon ng buhay, pagdating ng pagsubok na specifically for you, you are not prepared, you are not ready. Manghihina ka na lang at bibitaw ka na lang. Hallelujah. Kasi hindi mo alam na meron palang will ng God sa iyo sa buhay na yun, sa buhay mo. At yung pinagdadaanan mo ngayon at pagdadaanan mo pa, talagang nakaplansya na, naka-blueprint na, plakado na. So paano natin malalaman? Siyempre, pag-pray natin. Pag-pray tayo mabuti, tulad ng ginagawa ni Pablo, hingin daw natin kay God. Ask God to give us the complete knowledge of His will. Pero nakasulat na rin naman sa Bible. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know. Ayan na, yung sagot. You will learn to know God's will for you. Which is good, pleasing, and perfect. Hallelujah. I really do believe na wala sa atin ang pinanganak na bago ma-born again na yung isip niya, yun na talaga. Nakalinya na agad sa will ng Diyos. Wala pong ganun. Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, tayo raw po ay isang bago nang nilalang. Wala po yung tinanggap si Lord, pero yung dati niyang plano sa buhay niya, nung hindi pa niya tinatanggap si Lord, at nung tinanggap niya na si Lord, yung plano ng God, iisa, wala pong ganun. Mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya sabi yan, sa lahat ng circumstances, baguhin mo yung way of thinking. Baguhin mo yung way of thinking mo. Think by faith.
Kasi ayun yung sabi sa 11:6, tama? It's only by faith that God will be pleased. So in every circumstances na hinaharap mo sa buhay, think by faith. Dapat makita mo yung sitwasyon kung paanong nakikita ng Diyos. Oh, hallelujah. Kasi pwede nga nakikita mong sitwasyon ngayon is dead end. Pero pwede nga nakikita ng Diyos ay hindi siya dead end. Mag-breakthrough ka lang dyan, nasa likod na yun. Pwede nga nakikita mo ngayon is napaka-imposible, mga higante. Pero nakikita ng Diyos ay isang ordinaryong ano lang na itutumba mo at magpapalakas sa'yo. So kailangan makita natin yung sitwasyon. Para nung pinakita yung sitwasyon kay Jesus, ang nakikita ng mga disipulo, libo-libong taong walang makakain. Ang nakikita ng mga disipulo, problema. Ang nakikita nila, imposible. But this Jesus Christ, because He is living by faith, iba yung way of thinking niya. Ang way of thinking ng mga disipulo, pauwiin na yan, Panginoong Jesus. Para makabiabutan pa sila, makabili pa sila. Pero ang way of thinking ni Jesus, hindi. You give them food to eat. Oh, hallelujah. Sa hirap ng sitwasyon, makikita mong may magandang layunin ng Diyos. Bakit Kanya hinayaan dumaan dyan? If God allowed you na dumaan dyan, it is because God may plano. Itatawid ka ng Diyos, ilalabas ka ng Diyos dyan. Hindi, pastor, kaya ka nandyan. Kasi nagkasala ka ng matindi. Consequences mo yan. Oo, nandun na tayo. Patingin mo, hindi alam ng God yung pagdadala niya sa'yo? Kaninong nanay? Si Solomon. Hi? Kay Bathsheba. Oh, hallelujah, grabing grace mo, Lord. Yung matinding kasalanan na talagang iniyak niya, talagang dun pa pinakita ng Lord, David. Hallelujah. Bumalik ka lang sa akin, which is ginawa naman niya. Nagrepent naman siya. Talaga nagsisi siya. At pinakita ng God, even yung ikaw mismo ang katigasan ng ulo mo, even sa katigasan ng ulo mo, even sa kalokohan mo, bumalik ka lang sa akin, isasalba kita, may plano na ako dyan. Nakabasta na yung plano ko dyan. Pero pagdadaanan mo yan. Oh, hallelujah. Kailangan nating matutunan ang dapat nating matutunan. Amen? Hey, kaya minsan talagang God is really allowing us na dumaan sa valley, dumaan sa mountain, dumaan sa storm, dumaan sa kung ano-ano. In every circumstances, in every season. Hallelujah, ang ganda ng pinag-aralan namin kagabi. Sok na sok dito talaga nung sinishare ni Maui. Ngiting-ngiti na lang ako dun eh. Every season. Winter season, summer season. Nasunod? Spring. Winter, spring, summer, and fall. Kung anumang season yung pinagdadaanan natin, mga kapatid ko, si Lord hindi sadista. Hindi Kanya ilalagay sa isang season ng wala lang, trip lang niya. Oh, hallelujah. Kung nandiyan ka sa season mong yan, kasi nilagay ka ng Diyos dyan. Kasi meron kang matututunan definitely dyan. Kung nandun ka sa winter season mo, ito yung malamig, parang di mo maramdaman si Lord, yung talagang parang gusto mo na sumuko. If God put you there, may tinuturo lang din si Lord dyan. Matututunan mo yan. O pag dinala ka naman ni Lord sa harvest season mo, sabi doon, mag-enjoy ka. Kasi may matututunan ka rin dyan. But don't ever forget to prepare again for the next season na naman. Alam mo kung bakit may 4 season? Kasi ayaw ng Lord nagsisettle tayo. Ayaw ng Diyos na nagsisettle tayo sa kung nasaan tayo. Kasi pag nagsettle ka na, akala mo okay ka na, kontento ka na, di mo na kailangan ng Diyos. That's why God is allowing us shifting season.
Ang tubig na nakasettle, madumi. Tama? Ang stagnant na tubig, hindi po yan, dumi yan. Pero ang flowing water, punta kayong Batis, yung malinis. Spring water. So matutunan ang dapat matutunan. At matauhan ang dapat matauhan. Dalawa yon, matutunan ang dapat matutunan at matauhan ang dapat matauhan. Minsan talaga dinadala rin tayo ng Lord ng mga circumstances na mga matitindi na talagang iiyak ka, gusto mong yuntog yung ulo mo sa pader kasi kailangan mo ring matauhan. Tingin mo ba, kaya sobrang bait lang ng father ng prodigal son, kaya niya hinayaan umalis si prodigal son. Ang bait lang, hindi, sige, sige, hindi po ganun, matalino yun. O di, subukan mo. Tigas ulam mo, sige. At di naranasan niya kumain ng pagkain ng baboy. Naranasan niyang maging mabaho, naranasan niyang mamulubi. Hanggang sa matauhan. Hallelujah. So in that, grabe, di pa ako nakakalis sa point number 1 ko Grabe. In that complete knowledge of God's will, ito trust and patience will develop. In that, as you learn to know His complete will, madedevelop yung tiwala mo sa Kanya at patience. Hallelujah. Mukhang yung number 1 lang mapipreach ko sa inyo. Next time ko na i-preach yung number 2. Kasi mukhang nag-enjoy yung trust and patience will develop. You will not doubt even if the odds are against you. Kapag alam mo na yung kompletong kalooban ng Diyos, kahit na lahat ng mga nasa harap mo, hindi ito yung inaasahan mo, hindi ka magdududa. Kahit lang lahat ng gusto mo nandito, pero doon ka nakaharap, you will not doubt. Because you know His will. You know His complete will. Alam niyo yung will? Gulong yun, di ba? Kumugulo. Hallelujah. Yun. Dahil bilog yun, kahit dito ka nakaharap, maya-maya andun ka na. Thank you, Lord. You will not doubt. At ito yung ginagawa ng God sa atin. Kaya gusto niya matutunan natin yung ganap na kalooban niya. Ito lagi kong ina-example sa inyo. Kung nakikinig kayo lagi ng preaching ko, alam nyo na yung mga ginagamit kong mga verses. Sabi sa Romans chapter 4, verses 18 to 21, nakaka-bless kasi nabanggit din ni Maui kahapon to si Sarai. Sabi diyan, even when there was no reason for hope, wala nang reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. Wala nang dahilan para umasa. 100 years old na siya. But hindi siya nawala ng hope. Bakit daw? For God had said to him. Tingnan mo yung pulang yan. For God had said to him. Hallelujah. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ninyong lahat, kung ano sasabihin ng mundo, kung ano sasabihin ng sitwasyon. I don't care. Doon lang ako sa sinabi ng Diyos. That's how, ayun sabi ng Lord sa kanya, that's how many descendants you will have. Sinabi ng Diyos, wala akong pakialam kasi ako nangabutin ako 1,000 years old. Bahala ka, Lord. Sinabi mo, mangyayari. Wala na, even when there was no reason for hope. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured this body was as good as dead, and so was Sarah's womb. 100 years old. Sabi ni Maui kahapon, pag tumungtong ka raw ng 35 plus, unti-unti na raw nahihirapan talaga yung mga babae, ayon sa pag-aaral nila, na mabuntis. But we're not talking about 35, we're not even talking about 40, 50, 60, 70, we're talking about 90 years old. At isipin mo yung attitude ni Abraham. Siguro tawa-tawa na lang siya. E di patandain pa natin. Hallelujah. Develop na. Fully developed na yung trust niya. Yung patience niya, lagpas-lagpas na. Ganun na siya makipag-deal kay Lord talaga. Alam mo yun? Sabi mo Lord Oh, thank you Lord.
Ang sabi sa verse 20, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. Hallelujah! Kung mas tumitindi pala, mas tumatagal ka naghihintay, mas dumadami yung iniiyak mo, pero nananampalataya ka, lugod na lugod ang Diyos sa'yo. Oh! Minsan pala, kaya pala talagang hirap na hirap ka kasi please na please pala si Lord kasi nakikita, nag-faith ka pa rin. Eh, nabibigyan mo ng kaluguran si Lord. Napapangiti mo si God. Alam niya yung hirap na pinagdadaanan mo, pero nakikita niya yung pananampalataya mo. Sabi Lord, parang ayoko pa tapusin na. Kasi baka pag binigay ko na, baka hindi na siya mag-faith. Amen? Patagalin ko pa nga to. Jay, patagalin ko pa nga to, Jay. Kasi baka pag yung wala na, baka hindi na ganito yung faith na makita ko sa'yo eh. Hallelujah! Kaya maging consistent tayo in highs, in lows, in beyond, and above. Let's be consistent lang. Tinuturo lang kasi. Kasi pag complete na yung knowledge natin sa will niya, wala na yun. High, low, above, beyond. Constant ka na. Tama po ba? You will patiently wait. Even if it takes a very long time to manifest. Mag-iintay ka. Buo na yung pananampalataya mo. Mag-iintay ka. Wala akong pakialam kahit na kabaliktaran na yung nakikita ko. Maghihintay ka. Kasi nananampalataya ka. Alam mo, may gagawin ng Diyos. Sabi sa Habakkuk 2:3, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end, and it will not prove false, though it linger. Wait for it will certainly come, and it will not delay. Hallelujah. In God's timeline, you are not delayed. Maaaring akala mo lang delayed ka na sa sarili mong timeline, sa sarili mong standards. Kaya nga sinabi, alamin mo yung complete knowledge ng will ng Lord. Malalaman mo, hindi ka pa pala delayed. Si Abraham, delayed na yun. Titingnan natin. 100 years old, 90, delayed na yun. Ipapalakihin pa niya yung anak niya. Ipapalakihin pa yung bata, 100. Nakita pa niya lumaki si Isaac eh. Oh, hallelujah. Alam ng Diyos yung ginagawa niya sa'yo. If God is making you wait. Hallelujah. Thank you, Lord. And where to know His will? Huwag tayo manghula ng will ng Lord, ha? In the Bible! Huwag tayo manghula sa kalooban ng Diyos. Sinulat niya na po lahat yun doon. Kaya lagi nga po sinasabi, lahat po ng area ng buhay natin, mayroon ng word yan. Kaya ganun importante na nakikinig tayo ng salita ng Diyos kasi nalalaman natin yung kalooban niya eh. Ganun ka-importante, nagde-devotion tayo, nalalaman natin. Don't settle sa akala mong alam mo na. Yung mga verse na ginamit ko dyan, ulit-ulit lang yan. Pero iba-iba yung revelation. Iba-iba yung dating, parang laging fresh. Hallelujah. Sabi sa Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Iniiba-iba lang namin ng version para di kayo umay eh. Study of this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Church, the more you know His words, the more you will know His will. May sakit ka sa likod mo, hindi mo isiping ikamamatay mo yan. Kasi alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mong hindi ka mamamatay na mahirap kasi alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mong magiging successful ka kasi alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mong maliligtas yung mga mahal mo sa buhay kasi alam mo yung kalooban ng Diyos. Pero pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, settle ka lang. Tanggap ka lang ng tanggap sa suntok ng kalaban. Ganto talaga buhay. Hindi po ganto buhay.
Tinatanggap mo lang kasi hindi mo alam yung kompletong kalooban ng Diyos. If you know His complete will, you will stand. Hallelujah. Sabi sa Psalms chapter 1, kapag daw mineditate natin yung word ng God, para raw po tayong tree planted by the streams of water. Dumating man ang tagtuyot, nakatayo ka pa din kasi yung ugat mo nakabaon sa gilid ng streams of water. Tagtuyot man sa taas, sa ilalim may nutrisyon. Sabi, His leaves will always be green and He will yield its fruit in its season. Sa tamang panahon, aani ka pa din. Manatili ka lang na nakatayo sa salita ng Diyos. Alam mo ang kalooban ng Diyos eh. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe itong binigay ng word mo ngayon. Pang Wednesday talaga. Totoo. Kasi I believe mga talagang magsisimba ngayon, talagang need to hear this kasi para sa'yo to. True. Thank you, Lord. Number 2. Magbilisan ko na lang. Kasi maganda rin number 2. Spiritual wisdom and understanding. Kasi magkaduktong yan eh. Ayun yung prayer ni Paul eh. I ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. So iba yung complete will na Lord, iba pa yung spirit. Kaya sinasabi ko kanina, huwag mong hanapin yung will sa kung saan-saan. Sa book na yun nakasulat. Pero meron pa rin binibigay na spiritual wisdom. Yung mga rema, yung mga ganyan, mga prompting ng Holy Spirit, yung mga biglang sinasabi ng Spirit, nang totoo yun! Mga wisdom na binibigay ng Spirit na hindi na nakasulat. I really do believe in that. Na pag may word na kailangan ipasabi ng Spirit, talagang mapapasabi sa'yo, I really do believe in that. Kaya nga may mga prophecy, may mga prophet, nag-move, may mga working na Spirit, totoo kasi yun. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:6-7, ito lang this word is only for those hindi baby Christian. Kaya tinitingnan ko mga baby Christian dito eh. Oh, hallelujah. No, walang baby Christian dito. We declare walang baby Christian dito. Kasi itong message of wisdom, itong spirit of wisdom, hindi pang baby Christian. Saan ko nasabi? Paano ko nasabi? Sabi sa 1 Corinthians 2:6, we do, however, speak a message of wisdom among the mature. But not the wisdom of this age, of the rulers of this age, who are coming to nothing. Ang wisdom dito sa mundo, naglalaho. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Clearly, spiritual wisdom is only available to those who are matured in the Spirit. Pag alam mo na yung complete knowledge ng will ni Lord, magugulat ka talaga eh. Buhay na ang Spirito sa'yo. Meron ka ng wisdom ng Spirit. Iba ka na mag-isip. Iba ka na magsalita. Sabi ni Pastor Nicky kahapon, pag nag-praise and worship daw, naka-ready na si Aston doon, ganyan-ganyan. Hindi niya tinatapos hanggat walang word. Hanggang wala pinapasabing spirit. That's spiritual wisdom. Di ba kayo nagtataka minsan, lagi nga sinasabi, hindi naman kami nag-uusap-usap, whatever. Pero naglilinya-linya. Oh, hallelujah. Because that is what God desires for every believer to achieve, maging matured. Ito ang gusto ng God sa atin, maging matured Christians. Kasi yung mga matured Christians, talagang nakakausap na ng Diyos. Maganda na yung fellowship ng Diyos sa mga matured Christians. Why? Buhay na yung Spirit talaga. Activated yung Holy Spirit. All of us received the Holy Spirit nung tinanggap natin si Jesus. Even baby Christians, may Holy Spirit yan. Pero yun nga yung sinabi ko kanina ni Madam Ding eh. Si Ding ba nagsabi niyan? Si Ding na naman. Ay, si Brixie ba nag-testimony kanina?
Ewan ko kung kailan sinabi ito ni Ding, habang nag-keyboard ako. Hindi ako nagsabi noon, si Diga Hernandez nagsabi noon, na we can never ask more of the Holy Spirit. And we can never ask less of the Holy Spirit. Kasi nasa atin na yan. Hindi ka pwede humingi, mas maraming Holy Spirit sa akin, Lord. Hindi po ganun yun. Ang inihingi daw, nasa atin na yan. Ang dapat daw ginagawa, gaano karami ang kaya mong isubmit, isurrender sa Holy Spirit. Gaano karami ang kaya mong ipagamit sa buhay mo, sa banal na Espiritu. Hindi yung Spirit ang hihingi ng marami, ikaw ang sumuko ng marami. Ikaw ang paggamit ng marami. Hindi ikaw yung hihingi sa Kanya ng marami. Nasa Kanya na yun. Ano yun? Portion? O sige, dahil baby Christian ka pa lang, baby Spirit pa lang sa'yo. Ganun ba ang binigay ng God sa atin? No! We receive the fullness of the Holy Spirit, yes. Iba-iba lang tayo ng dami ng pagsuko. And the more you matured in the Spirit, the more surrendered you become. Now, if meron ka ng spiritual wisdom and understanding, kanina, nung meron kang complete knowledge ng will mo, ano na-develop? Ano na-develop? Trust and... Ngayon, pag meron kang spiritual and understanding, alam nyo kung ano ma-develop? Your reaction will develop. Kung paano ka na mag-react sa buhay, magde-develop yan. Kung paano ka mag-react sa sitwasyon, magde-develop yan. Kung paano ka mag-react sa mga naririnig mo, magde-develop yan. Kung paano ka mag-react sa mga nakikita mo, magde-develop yan. Kasi meron ka ng wisdom na nanggagaling sa Spirit. I remember si Jesus Christ. Ilang beses siya dinalhan ng kung ano-ano ng mga Pharisees and mga Sadducees para lang subukin siya. Pero nakikita yung reaction ng Jesus. Dinalhan siya ng babae na nahuli sa pangangalon niya. Ano sabi niya? Sige nga, tingnan natin yung sabihin nito. Hinuhuli lang siya. But great wisdom. Saan nakukuha ni Jesus yun? Kung sino man sa inyo walang kasalanan ang unang bumoto. Dinalan siya ng coin. Sabi niya, mararapat ba na bibigay tayo ng buwis? Nitingnan. Ang mga wisdom yan, grabe na mga wisdom. Saan nakukuha na Jesus yun? Kanino mukha ang nasa baryang yan? Kay Cesar. Eh di ibigay kay Cesar. Ang dapat kay Cesar. I really do believe in that. Na pag nasa may spiritual wisdom na ano ka na, kahit sino na makausap mo, kahit na gusto kang lokohin, God will give you wisdom. Kung anong sasabihin. Kailangan natin to sa buhay. Hindi lang pang Christian living to. Pang buong living to. Pag nag-aaral ka, you need that wisdom. Pag naghahanap buhay ka, you need that wisdom. Pag may mga business kayo, maganda yan. May spiritual wisdom. Hindi kayo maloloko. Ay, nako. Hallelujah. Why? You now react not based on your own understanding and emotions. But now you're reacting directed by the Holy Spirit. May sakit, wala kayong pera, wala kayong pambayad, whatever. O namang sitwasyon na nasa harap mo. Dati magre-react ka para ka na lang mababaliw ka na, di mo na lang gagawin mo, gusto mo na lang daw umalis. See, princess, in just 1 year, kung buti nag-stay ka, no? Kita mo nangyari, na-develop ka. Hindi totoo. Hindi, tayo mismo makakapagsabi eh. Tayo mismo, wag na natin tingnan yung ibang tao eh. Tayo mismo, sa mga sarili natin, alam natin na nagbabago tayo. Alam natin na nagmamature tayo spiritually. Ako personally, alam ko dyan, ay nako. Sabi ko, pag tinitingnan ko yung sarili ko, sa salamin, ibang-iba na. Totoo. Personally, lahat nagbabago. But more importantly, alam ko, marami nagbago. How I think, how I react, how I see things, hindi na. Dati, ako, isang ano lang, kilala nyo naman ako, mga kilala sa akin, isang ano lang sa akin, pitik, ang bilis ko pumitik talaga. Bilis ko mag-react, bilis ko magalit.
Ngayon, ano na, compost. Lagi lang ang sikreto, siguro ito lang. Sa akin lang to personally. Pag ganun yung sitwasyon, imbis na magalit agad, I ask the Holy Spirit talaga. Lord, anong gagawin? Wala. Ang kadalasan binibigay sa akin, manahimik. Siguro yung mga kasabihan dati na kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Siguro nakaisip nun, galing sa kay Lord. Totoo, baka Christian talaga yung galing sa Christian na may spiritual wisdom yun. Kasi minsan yung pag nag-react tayo na may nasabi, may nagawa agad, lalo lumalala eh. Pero pag nanahimik ka muna, minsan kusang naayos yung gulo. Ngayon mo ba? Please, be with you. Kaya nga yung peace eh, shalom. May shalom si Lord eh. Then, yan na. Tapusin ko ng 5 minutes to, promise. Then, pag sinabing then, may pinanggalingan eh. Tama po ba? So, alam mo na yung complete knowledge of His will. You have spiritual wisdom and understanding. Then, ano raw yung then? Then, the way you live will always honor and please the Lord. Palakpakan nga si God. Thank you, Lord, sa mga kasama kong to, na makakasama ko, na araw-araw bibigyan ka ng honor at i-please ka, Lord. Now, living a life that always honor and please the Lord. Isipin mo naman araw-araw. Mahirap ang buhay pero naglulugod si Lord sa'yo. Kasi alam ni God na, grabe to. Kung paano pinagmalaki ni Lord si Job, ganun kayo pagmamalaki. Grabe to si Ricky. Grabe to si Daniel. Grabe to si Aston. Alam mo, parang nakikita mong kinikilig ang Diyos sa'yo. Sa tindi ng pinagdadaanan mo, kinikilig ang Diyos sa'yo. Kasi please na please siya eh. Huwag na natin ulitin kung paano siya na please. By faith nga eh. Kaya nga tayo, pag na-please ka, di ba? Pag na-please ka, parang kinikilig ka. Parang, na-please ka. So si Lord, nabi-please sa'yo every day. Nabibigyan mo siya ng kaluwalhatian, ng kaluguran sa buhay mo. Sipin mo yun, may sitwasyon na humarap sa'yo. Hindi ka agad na-react, nagalit na ganyan. Na-activate yung spiritual wisdom and understanding mo. Hindi ba walang mapangiti ang Diyos sa'yo niyan? Imbis na magagalit ka na, mga-away ka na, magmumura ka na. Natay mo pa yung sarili mo. Oh, thank you, God. And you will have a life producing every kind of good fruit. I love it! Ito po ang resulta. Dito malalaman na matured ka na. Every kind of good fruit. Meron po ba tayo nabasa sa Bible na ganyan? Na parang isang bunga na maraming kinds? Meron, wala? Meron, hallelujah. Sabi ko sa iyo, the Bible will interpret the Bible. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Lalabas yan kasi that is a fruit ng isang matured na Christian. And God is so pleased kapag nakikita niya tayo na naglalabasan yung mga bunga ng love, naglalabasan yung goodness and joy sa'yo. Sabi ko sa'yo, isa lang yung fruit eh. Spirit lang yun eh. Pero may siyam na qualities at lumalabas yun sa'yo. Amen mo ba? Hindi mo pwedeng piliin yun. Ay, hindi. Basta ako, hanggang love, joy, peace lang ako, ha? At least may 3 na ako. 3 out of 9. Basta patience, ganyan. Goodness, lalong goodness. Kindness, lalong wala akong kindness. Wala pong ganun, ha? Ang fruit, hindi pinipili yan. Kusang lalabas yan in its season pag nag-mature. Hindi mo pwedeng piliin kung saan lang. Joy lang. Hindi po ganun. Parang sa pagpapayat lang yan. Hindi mo pwedeng unahin pumayat yung tiyan. Alam niyo ba yan? Hindi mo pwedeng diktahan yung katawan mo. Magda-diet ako ha, magka-calorie deficit ako ha. Pero promise mo katawan, tiyan ang unang papayat ha. Wala pong ganun. Iba-ibang genetics ng katawan. Pwedeng mauna yung mukha, mauna. In its time, papayat din yan. Hallelujah. Thank you, Lord. May natutunan ba tayo? And last, we will close. We will grow as we learn to know God
better and better. Dito tayo lalago. Dito tayo natatanda. Dito tayo talaga magmamature as we know God better and better and better. Deeper and deeper the knowledge of God, mas lalo tayo nagmamature. Mas lalo tayo nagsusurrender sa Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. So I hope and I pray and I declare that prayer of Paul sa mga Corinthians be a prayer para sa ating lahat. Right now, Lord, I declare your word that we will know. We ask you, God, to give us the complete knowledge of your will. And Lord, we ask for your spiritual wisdom and understanding, O God, that we may live our life always to give you honor and to please you, Lord. Marami po salamat in Jesus' name. And everyone say, Amen. To God be